Hello mga kaps, mga kababayan, at mga guys na patuloy na sumusubaybay sa Nobs Vlogs, kakampi mo sa kapwiran. So, ito po ang topic natin sa episode na ito. Kasi po, ang update po natin, may update tayo. Asko, yung asong tahol ng tahol ay buhay pa po. Buhay pa. Buhay pa yung kanyang channel. Ayan po, at meron siyang bago video ngayon. So, dito, medyo malumanay na siya kung magsalita. Kasi nga siguro, napakinggan niya rin siguro yung mga video niya na sa lakas niya magmura, parang pati siya siguro is na-konsensya, no? Pero dito, malumanay nga siya magsalita, pero yung mga sinasabi niya, ganun pa rin, no? Para pa rin din makain ng aso. Kumbaga, parang nagbanal-banalan na lang yung Diablo. Ganun man ang Diablo kasi Satanas. Hindi siya, walang makikinig sa kanya kung magpapakita siya ng pagkasatanas niya, diba? So, ipapakilala niyang Diablo siya. Siyempre, magdi-disguise mo na yun siya. Maliban sa nakamaskara siya, no? Ngayon, medyo hinilaan niya yung tono ng boses niya, ang pitch niya bumaba, pero yung mga sinasabi is salita pa rin ng okay? Saka ito pa na po na ako dito sa kanyang bagong video niya, no? Nawala na yung litrato ng dalawa niyang gwardiya doon sa likod. Yung dalawang gwardiya niya sa likod na yun magpapalakas sa loob sa kanya. Ayun. Yun nga, sabi ko nga, yun ang amo niya, siguro, no? Hindi natin tiyak kung yun ang amo niya, pero hindi mo naman kasi lalagay yung litrato ng sino man dyan sa kwarto mo or sa room mo kung hindi mo sila idol, di ba? So, yun ang mga idol niya. Tama yun. Hindi nilalagay yun dyan kung hindi yun ang mga idol niya, di ba? So, nakita ko wala na. Siguro, baka sinaway siya. Baka nasampal ba? Sinampal siguro yan. Kung tao ka, di ba? Gio yun, tao ka. Ganyan ang pinagsasabi-sabi mo dyan, tapos yung litrato namin dalawa nandiyan sa likod, no? Ano ka ba? Yan. Nasermonan siguro yan, no? Nabatukan siguro yan, no? Binatukan yan. Baka binawasan yung bayad sa kanya. Kaya yan, malinis yung nasa likod niya ngayon. Wala na yung litrato ng dalawang idol niya doon. Di ba? Yan, sinasabi ko eh. May mga, talaga, may mga karma, may mga mangyari talagang hindi maganda sa iyo, no? Dahil dyan sa mga pinagsasabi mo. Pero gayon pa man, di ka pa rin nagbabago, no? Nariyan pa rin yung mga bagay na masama na nakikita sa iyo. Sabi ko nga, ang Diablo, nagbabalat kayo. Hindi maamo sa harapan mo, pero tumitira sa iyo ng patraidor. Ganun yan siya. Alam mo, asong gala, alam mo asong tahol ng tahol, panyo, no? Panyo labrading ka ngayon kasi duwag ka naman duwag ka naman magpakita ng mukha mo. Sabi ko, narinig mo yung hamon ko sa'yo, na sa susunod makita ko yung vlog mo, wala na yung face mask mo. Kaso wala, di mo kayang gawin kasi nga, pag bumirada ka patalikod, di ba? Traidor. Katraidoran niyang ganyan. Sabi mo matapang ka, pero wala, duwag ka naman pala. Tatago ka sa face mask mo. Alam mo, itong tema mo dito, no? Yung tinatalakay mo dito tungkol doon sa, kakampi mo no? Si, yung matandang dragon, na ang utak mo at saka utak niya pareho. Pareho kayo ng pagkaintindi. Siyempre, wala kang ibang sasabihin kundi kampi doon sa amo ninyo. Di ba? So, ano siya tawag yan? Taga-depensa siya ng legal defense siya ng PBBM. Di siyempre, pabor lahat sa PBBM ang sasabihin. At masama doon sa mga pumupuna sa presidente. Ganon yan siya. Pero yung sa Iglesia ni Cristo na rally, hindi yung pagpuna sa presidente, hindi paglaban yon sa kagustuhan ng PBBM. Diba? Siya mismo ang may gusto na hindi dapat magkaroon ng impeachment. Yes!
Kayo lang na mga supporters niya yung mga matitigas ang ulo eh. Kukunwari lang kayong amo nyo siya, pero hindi nyo siya sinusunod. Ganito lang, ulitin ko yung sinabi ko sa inyo nakaraan. Natanong mo na ba yung boss mo, ang PBBM, kung bakit may binanggit siyang ganon? Yung unang pahayag niya, na hindi dapat matuloy ang impeachment sa BP. Natanong mo ba bakit niya nasabi yung ganon? Kung ano talaga yung motibo niya, kung ano yung talagang tukoy niya. Kasi nga po, doon nag-ugat ang lahat eh. So doon, kung ang layunin nun ng PBBM is para lang mapakita, no, na hindi siya galit or para hindi mahalata na may plano siya. So, ganun ang pahayag. So, ganun ang magiging resulta nun pag pangangatwiranan mo yung mga sinasabi mo. Kasi doon kami pumanig sa pahayag ng PBBM. Pero nagagalit kayo dahil doon pumanig. No? Doon sumabay. Yun ang sinusugan ng Iglesia ni Cristo kaya nagkaroon ng rally. Pinipilit ninyo na iba yung layunin namin na ang nakalagay sa utak ninyo, natanim dyan sa mga maduduming utak ninyo. Utak kasi ninyo puro pang politika eh. Huwag nyo bintang sa amin yung pamumulitika. Kayo ang utak pamulitika. Tulad mo. Lahat ng mga sinasabi mo, pamumulitika yan. Dahil bias ka kung magsalita. Sabi mo, opinion mo. Ano yung sabi mo? Yung title ng ano mo? Wala yun. Kumbaga sa Bisaya, tikal yun ba? Tikal. Hindi mo napapanindigan, hindi mo napangangatawanan yung mga sinasabi mo. Ganon yan siya. So, doon, nakapokus talaga ang utak ninyo doon na ang layunin ng rally ay para hindi ma-impeach ang BP Sara. Hindi kami noon ang may layunin noon. Ang may layunin noon, ang PBBM. Kaya nga, pinapatanong ko sa iyo, bakit sinabi niya yung ganun? Ano ba yun? Ano bang motibo niya? Ano bang purpose niya? Bakit binanggit niya na yung ganun? Ganun sa kasagsagan na gusto nang i-impeach ng mga kabinete niya, di ba? Ng mga mambabatas, si Sara. Nung siyang nagbigay ng opinion, bakit ganun ang sinabi niya? Anong ibig sabihin nun? Para malinis siya? Para ibig sabihin is wala siyang kaalam-alam doon sa mga desisyon ng mga nasa taas? Parang ganun, di ba? Ganun ang gusto niyong palabasin eh. Ganun ang gusto niyong palabasin tungkol dyan. So, ano yun? Kaplastikan? Kaplastikan, leader ng bansa, pangulo ng bansa, plastic? Ganun ba? So, sino ang niluloko? Yun na yun, ha? Pag halimbawang ganun talaga, kasi ayaw niyong suportahan yun eh. Ayaw niyong suportahan. Hindi kayo sang-ayon sa ginawa ng rally ng Iglesia ni Cristo na sumuporta doon sa pahayag ng Pangulo. Ngayon, kung di kayo conforme doon, so ano yun? Kaplastikan ng PBBM? So, kayo yun. Kayo ang may pagpapaupasala doon na kaplastikan yun. Ganon yun, di ba? Kasi, tinatanong ko nga dito, ano po ang layunin nun? Bakit sinabi niya yung ganon? So, doon nagsimula, no? Itong mga away-awayan na ito. Kasi bakit? Iglesia ni Cristo nga, sumuporta doon eh. Para walang gulo. Kasi, pag natuloy nga yung impeachment, katulad din ng pahayag ng PBBM, so wala ring walang kwenta, no? Walang maitutulong na maganda sa kahit isang buhay ng isang Pilipino. At ganun din, doon na mapupukus ang trabaho ng mga mambabatas natin, lahat ng mga opisyalis ng mga nandiyan sa taas, mula Kongreso hanggang Senado. So, magiging walang kwenta lang po, no? Walang kwenta ang bagay na yon. Yes! So, sa ganung bagay, yun naman ang sinusugan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga po, nagkakagulo na nga po eh. Nagkakagulo na sila sa mga bagay na yon. Yes! Nagkakagulo na sila, kampi-kampi na, may mga nag-aalsa ng mga grupo sa kabila, kampo sa kabila. So, nagkakaroon na. At doon na napupukos yung atensyon ng lahat ng mga nandyan sa taas na dapat ay magtrabaho para sa bayan, para sa mamamayan.
So, yun. Kaya nagsagawa ng rallying Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang kinagagalit nyo, ba't nagsalita si Congressman Marcolita? Yun lang ang dahilan kung bakit nagsalita siya. Dahil nga sa mga question ninyo, sa pangbabatikos ninyo, na bakit magkakaroon ng rally? Para saan ba yung rally? Pag sinabing rally pang kapayapaan, di kayo maniniwala. Sasabihin nyo, pamumulitika. O di nagsalita, yung nagpaliwanag doon. Nung nagsalita yung nagpaliwanag doon, anong ginawa nyo? Sinabi nyo na mulitika siya. May pinasalitang kandidato. Sino sa amin ang magsasalita doon? Doon sa gitna nila, hindi naman kami abogado. Kung may abogado man, ang mga Iglesia ni Cristo, hindi naman sila ang nakakaalam ng nangyari doon sa taas. Dahil nga, yun nga si Congressman Marcolita, yun nga representative doon na sa taas, no? Isa siyang congressman at kasama siya doon sa kamara, siya nakakaalam ng lahat, di ba? Yes. At kita naman ninyo kung paano ginagawang pagsaway, pagpuna ni Congressman Marcolita doon sa proseso ng mga mambabatas doon sa pagpa-implementa ng batas, no? Yung patakaran ng batas, yung rule of law, ganon, due process. So, ganon. Wow! Napakadaling intindihin lang yun. Kaya lang, binigyan ninyo ng hindi magandang konklusyon o puna. Ang gumigiit dyan sa ulo ninyo, sa mga madudumi ninyong mga utak, na ginawa ang rally para madepensahan na hindi matuloy ang pag-impeach kay BP Sara dahil kampi kay Sara, no? Kampi kay Duterte, ang mga Iglesia ni Cristo, dahil kesyo sabi mo nga, may utang na loob. May utang na loob ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Parang gano'n sinasabi mo, no? What? Kasi nga yan, no? Sinasabi mo, nung naupo si Duterte, halos lahat mga Iglesia ni Cristo nandyan sa mga posisyon. Wow! Sabi mo, yung mga police director, lahat na, basta lahat ng mga nakaupo dyan, karamihan sa nakaupo dyan, mga Iglesia ni Cristo. Yun ba? Yun ang pabor na hiningi ng Iglesia ni Cristo dyan sa presidente? Ngayon ka lang pinanganak, kahapon ka lang yata pinanganak o baka ngayon ka lang talaga pinanganak. Hindi pa presidente si PBBM. Nandiyan na sa posisyon yung karamihan sa mga Iglesia ni Cristo. Bakit? Bakit? Kasi yun ang pinagtitiwalaan ng mga nandyan na namumuno sa ating bansa. Punta ka sa mga probinsya, punta ka sa mga, tanong mo doon sa mga gobernador, sa mga congressman doon. Bakit Iglesia ni Cristo ang kinukuha nila? Kahit sa mga, sa mga malalaking kumpanya na private, hindi pang gobyerno. Pag Iglesia ni Cristo ang nag-apply doon, na kung anong trabaho doon, tatanggapin ka agad. Una-una, ang Iglesia ni Cristo hindi sumasama doon sa union-union, yung rally-rally, magpuprotesta, wilga-wilga. Yun ang isang magandang katangian ng Iglesia ni Cristo, kaya tinatanggap sila sa mga trabaho. No? Hindi sila kasali sa mga ganon. Hindi kasi nahilig sa gulo. Ngayon, dyan sa taas naman, dyan sa mga empleyado naman sa gobyerno o anumang mga posisyon dyan, wala pa si Duterte, wala pang Duterte na naging presidente, marami na. Kasi yung utak mo kasi, ipipilit mo kasi yung laman ng utak mo, no? Kung ano yung takbo ng utak mo, na kinagagalit mo sa iglesia, dahil nga siyempre, inggitero ka, inis na inis ka, no? Hindi mo kayang diskarte ng iglesia kasi, no? Hindi mo kaya kung ano yung mga ginagawa ng iglesia na nagtatagumpay ang iglesia, masama sa loob mo. So yan, kaya ganyan mga lumalabas sa bunganga mo. Ganun yan siya. Yan ang resulta ng inggit, no? Na nasa puso at isipan ng tao. Bulag na, bulag. Kaya, para kang aso na kahol ng kahol. Kaya tawag ko sa iyo, aso. Unang-una, pilido mo, Labrador. Labrador. Alam kong Labrador kasi aso yan, no? Aso. Ganun yan siya. Yung aso, merong amo. Yan ganun. Susunod yan sa utos ng amo. Siyempre, didipinsahan yan yung amo. Kasi, yung amo nagpapakain sa aso. Diba? Sarang yan siya. Kain. Tumahol ka. Pag may makita kang, tao ha. Yan ang trabaho mo.
Asong utusan. Di ba? O, sabihin mo hindi. Ganon. Ako, nagsasabi ako dito, totoo sinasabi ko tungkol sa'yo. Sabihin mo, pagbintangan mo, lahat na ng mga Iglesia ni Cristo, nasa opisyal na, ano yan, nasa posisyon na, o gano'n, dahil sa, yun ang pabor na, ano yan, na pabor nila sa presidente dahil tinulungan. Nako naman na utak yung sa'yo. Magagaling kasi magtrabaho ng Iglesia ni Cristo. Mapagkakatiwalaan. Katulad mo, kung ikaw ilalagay dyan sa gobyerno, wala eh. Makainin ka na ng amo mo, baka kagatin mo pa yung kamay ng amo mo eh. Diba? Pero yan, di ka kasi napagkakatiwalaan. Saka huwag mo idamay yung mga Katoliko, ibang relihiyon, no? Yung mga Muslim, na tinuturuan mong magalit sa Iglesia ni Cristo. Tingnan mo yung mga comment. Tingnan mo yung mga comment dito sa, sa mga pahayag ko. Tungkol dyan sa sinabi mong pag kinukumbinsi mo yung mga reliyon dyan para patumbahin, burahin ang Iglesia ni Cristo. Ikaw lang may utak na ganun. Kasi ang nasa utak mo, wala kang pakialam doon sa mga kababayan mo. Diba? Ang gusto mo lang, makapagsalita ng ganyan, sisikat ka, no? Iniidolo ka ng mga ganun yan siya. Na-influensyahan mo sila ng kagunggungan mo. Ganun yan siya. Diba? Diba? Masama ang pinupunla mo sa isipan ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino. Tinuturuan mo silang magkaroon ng galit sa mga kapwa Pilipino. Mga Iglesia ni Cristo, mga Pilipino yan. Tunay na Pilipino yan. Ikaw di ka naman Kristiyano eh. Aso ka eh. Asong pinapakain eh. No? Pinapakain sa palad ng amo mo. Pero sabi ko nga, pagdating ng panahon, kakagatin mo rin yan. Diba? Ngayon, punta tayo doon sa iniidolo mong matandang dragon. Ha? Sabi niya doon, kumbaga sa Tagalog pa, sa in shortcut, payag ba kayo na Iglesia ni Cristo ay, papalitan nila yung saligang batas? So, ang tutukoy din kasi doon, yung tungkol sa impeachment pa ni kay Sara, no? Hindi ko na kasi masyadong nabasa yun, masyadong mahaba. Pero ang buod nun, parang ganun. Sinabi niya na, ikaw lang, presidente lang dapat ang nakakagawa ng ganun. Ibig sabihin, presidente lang daw, dapat ang gumawa, no? Mag-utos or mag-command, ganun, no? Maka-advise na palitan ang saligang batas. Kasi parang ganun nangyari, no? Sa ginawang rally, parang mapapasunod yung mga mambabatas dyan na huwag na lang ituloy kasi nga sa impluensya ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga, nagkaroon ng kapangyarihan ng Iglesia ni Cristo para baguhin yung batas. What? No? Yung batas tungkol doon sa impeachment na yan. Anong batas yan na pinag-aawayan nila dyan na hindi naman sila marunong gumamit sa tamang proseso o paggamit ng batas. Naturuan pa nga sila ni Congressman Marcolita, no? So, ayan, Congressman Marcolita, napakalaking tulong yan para tayong mga karaniwang mamamayang Pilipino makaunawa kung ano po yung batas. Dami ko natutunan na batas dyan kay Congressman Marcolita. Hindi lang ako. Maraming sambayan ng Pilipino. Hindi lang mga Iglesia ni Cristo, hindi lang mga Katoliko, hindi lang mga Muslim, kundi halos lahat, mga born again, lahat. No? Maraming bilib dyan. Maraming bilib dyan, sa totoo lang. Diba? Ayan, note ka uli. Bumalik na yung hearing sa Quadcom. Marunong ka bang makinig ng tama? Katulad ka lang ni yung matandang dragon eh. Ano yung sabi mo? Para makapagpahayag si Enrile ng kanyang sariling saloobin para makatulong sa PBBM para makapagpasya ng tamang desisyon? Mali. Doon sa pahayag ni Enrile na hindi naman niya pala naintindihan kung ano talaga yung pinakapunto at layunin ng rally, nagbigay siya ng masamang konklusyon, masamang epekto yun. Hindi lamang sa pagdidesisyon ng presidente, kundi sa pangunawa na ng taong bayan. Aww.
di ka marunong umintindi, no? Nakikinig ka lang sa chismis. What? Saan mo narinig kasi yan, no? Narinig mo yan doon sa yung unang mga nagpahayag? Tingnan mo ngayon. Pakinggan mo ngayon. Yung isinagot diyan sa matandang Enrile na yan, no, na idol mo, pakinggan mo yung isinagot ng isang international na abogado, international lawyer, ha? Tapos, sa opinion mo, sabi mo, sa nakikita ko, hindi magdedesisyon si Enrile kung wala siyang nakitang mali. Ay, natural lang yung mali ang hahanapin noon. Kasi nga, gusto niyang depensahan yung amo niya. Hindi siya conforme doon sa rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Kasi yun nga, hindi matutuloy ang impeachment, no? Napapabor naman doon sa Duterte. Pero hindi yun ang layunin namin para hindi matuloy yung impeachment kay Sara, kundi suporta yun doon sa PBBM. Napakahirap ang intindihin nun. Ito, pagkatapos ng rally, pagkatapos nitong di tuloy ninyo yung impeachment ninyo, wala kami pakialam doon. Pero sabi na nga wala nang panahon, no? Wala na, hindi na iniintindi. Baga, wala nang time yung mga mambabatas doon para ituloy ang impeachment na yan. So, siguro matuloy yan, makasusunod na taon na. O kung ano pa man, o kung matuloy ba yan, o hindi na, talaga. So, wala na, bigo na kayo dyan. Siya, sa totoo lang. Ngayon, yun ang ikinasama ng loob ninyo ngayon. Kinukumbinsi ngayon ng matandang Enrile na yan, binibigyan niya ng maling pangunawa naman doon sa isip ng PBBM natin, no? Kasi si Enrile, yung mga nakaraang mga kasabayan niya, mga politiko niyan, tawag sa kanya yan, yung apat yung pisngi. Ano nga prutas yung apat ang pisngi? Ano nga? Yun, alam ko sa isip mo. Alam mo na yun kung ano yun, no? Blimbing. Siya lang ang nakapangalan, siya lang ang nagkaroon ng mark, trade name na tawag doon. Yung pangalan niya, bansag na ganyan, no? Sa kongreso, sa senado, sa politiko, pag sinabi mong balimbing, ayun na, meron na kagad larawan ng balimbing, no? Larawan niya kagad lalagay doon. Yan ang mga idol mo. So, kita naman yan ng taong bayan, di ba? Maraming akusasyon. Pero, nakita mo ba? Mga Iglesia ni Cristo na binabatikos siyang PBBM? Hindi. Kasi, nasa kanya pa rin yung tiwala ng mga Iglesia ni Cristo na bilang Pangulo ng bansa. Bakit? Siya nga ang ibinoto Di ba? Siya nga ang binoto naming Pangulo ng bansa Ikaw, baka siguro hindi ka pa nga bumoto siguro sa kanya yan no? What? Baka dilawan ka pa nga noon Ngayon ka lang siguro, ngayon ka lang dumikit sa kanya dahil siguro may pakinabang ka Di ba? Pero sa totoo lang, baka hindi ka bumuto sa kanya Yung ganyan ugali mo na ganyan na traidor kung tumira, no? Traidor kung tumira ka patalikod. Ganyan ka kung babanat, no? Wala kang kaalam-alam sa lahat ng bagay. Wala kang kaalam-alam sa buhay ng isang tao. Sisiraan mo, mumurahin mo, di mo kilala kung ano yung buhay ng tao, hindi mo nga siya nakita ng personal no? Ganon yan siya. Ganon kagunggong yung utak mo, yung utak na may tae. Ganyan yan. Hindi nakapag-isip ng maayos. So, ano pa? Sinabi mo pa, nung nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo, alam ko, hindi lang ako ang nagtanim ng galit. Kayo rin ang mga nakikinig. Kinukumbinsi mo pa ang sambayan ng Pilipino. Sinasama mo pa sila doon sa ikaw lang nakakaintindi nun dahil sa may personal ka talagang hangarin din layunin. Pero yung mga taong malilinis ang konsensya, malilinis ang pag-iisip, alam nila po kung ano po yung resulta ng ginawang rally. Maraming ang pumupuri, nagpapasalamat, no? Basa-basa ka naman. Huwag yung basahin mo yung doon lang sa may mga comment doon sa content mo, no? Magbasa-basa ka naman. Manood ka ng TV.
Makinig ka doon sa mga, basa ka ng mga dyaryo, nandun yung mga papuri, pagpapasalamat ng maraming Pilipino. Halo-halo na, Muslim, Katoliko, born again. Pero yung mga katulad mo, wala. Kumbaga, tawag yan, bitter, tawag, yung inggit, tawag doon, sama ng loob. Kaya, nagngangawa ka, tumatahol-tahol ka. Okay? Ito pa, hinggan mo pa. Sinabi mo pa, mga igling, protector ng mga kawatan, mga magnanakaw, na masasama dito sa ating bayan. Hello mga kaps, mga kababayan, at mga guys na patuloy na sumusubaybay sa Nobs Vlogs, kakampi mo sa kapwiran. So, ito po ang topic natin sa episode na ito. Kasi po, ang update po natin, may update tayo. Ikaw number 1, di ba? Sisiraan mo yung mga tao, no? Didipinsahan mo yung mga amo mo na hindi mo alam na sila nga pala talaga, na sila ang may mas malaking ginagawang mga anomalya at mga pagnanakaw sa bayan. Sabi mo, lahat ng sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, mga magnanakaw, mandarambong, traidor sa bayan, di ba? Lahat ng mga tinulungan, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. O yan, ang PBBM ngayon, tinulungan ng Iglesia ni Cristo yan, sinuportahan namin yan. Magnanakaw, di ba? Mandarambong, sabi mo, traidor sa bayan. Amo mo yun. Pinagsabihan mo ng ganon, no? Takbo ng utak mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, sip-isipin mo muna. Tumitira ka pa, traidor, di ba? Basta lang may lalabas sa bunganga mo, basta lang may masabi ka, ganon, no? Ganon ang isip-ipis. May tai yung utak ba? May tai. Hindi makapag-isip ng maayos yung may halo. Tai yung usap ako, yung utak ako. Magipagpustahan ako sa'yo, buksan natin yung ulo mo, may tai ang utak mo. Pag walang tai ang utak mo, sige. Basta buksan natin yung utak mo, yung ulo mo. May tai yan. Patutunayan ko yan sa'yo. Kahit pag wala tayo nakitang tai, bayadan pa kita. Basta yung utak mo, yung ulo mo, buksan natin. May tai yan. Pag walang tai yan, sige, magbabayad ako sa'yo. Sinabi mo pa na yung rally ng ANC ay pang bubudol, no? Nabudol. Ikaw ang nabudol. Bakit? hindi na sunod yung gusto mo eh. Di ba? Pinipigilan mo magkaroon ng rally siguro eh. Di ba? Hindi na sunod. Ngayon, yung nangyari sa rally, ayaw mo. Ayaw mo yung narinig mo. Di ba? Dahil talo yung mga tawag doon, yung mga grupo mo. Talo, no? Dahil nagtagumpay yung rally ng ANC. So, ginawa mo, nabudol. Sabi mo. Tapos, hindi lang ikaw nabudol. Sabi mo, si Enrile, nabudol din siya. Kaya nagsalita ng gano'n. Hindi. Kasi pareho kayong aso eh. Aso ng amo nyo. Siyempre, yun ang itatahol ninyo. Tatahol kayo na gano'n. Sasabihan nyo ng masama, sasabihin nyo hindi maganda yung mga bagay na maayos namang nangyari. Dahil nga, hindi pumapabor sa inyo. Hindi pumapabor sa gusto mo. Hindi pumapabor doon sa prinsipyo mo. No? Prinsipyo mo na walang kwenta. No? Ikaw lang may gusto ng lahat ng yan. Duwag ka nga eh. Tinan mo nga Hindi mo nga mapangat-tawanan niyang pagiging, ano yun? Ano yung sabi mo? Naka-title sa'yo. Opinion mo, ano yun? Opinion mo, paglalaban, wala yun. Katwiran mo, ano yun? Wala yun. Tayo yun para sa akin. Kinukumpara mo pa yung rally ng Iglesia doon sa ginawa ng rally ng Duterte doon sa kanila. No? Ang layo naman nun. No? Ang layo nun sa pagpapaliwanag mo, minamanipula mo yung isipan, ng mga viewers mo. At ng mga sinasabi mong taong bayan na nakikinig sa'yo, minamanipula mo ang isip nila, tinuturuan mo sila na mag-isip ng masama. Ganyan ang layunin mo, no? Sa ginagawa mong pagbablog, no? Bad influencer ka. Oh my gosh!
sabi mo pa, yung rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi maganda, no? Walang magandang nangyari. No, walang magandang nangyari. Ayun ang resulta ngayon, no? Ganda ng resulta ngayon. Pumayapa. Pumayapa yung gulo doon sa taas. Oh, di ba? Eh di nagtagumpay. Oh, yung opinion mo sa opinion na yung ina-idol mo in really ngayon, so pareho lang, di ba? Ano sabi mo? Kaya nagkomento si Enrile na sinabi niya is ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay makakasama sa bayan. Kayong dalawa lang yun, nag-isip noon. Lalo na ikaw. Magbubunga ng gulo. Kapayapaan nga ang naging resulta ang binunga ng rally. Oh, naging mapayapa. Anong magbubunga ng gulo? Ikaw ang nagbubunga ng gulo. Kinukumbinsi mo yung mga relihiyon na mag-aalit sa iglesia, mga taong bayan, yung kung ano-anong lahat mga sekta ng relihiyon para magkagulo, di ba? No? Ikaw nagsisindi ng mitsa para magkaroon ng ganyang isipan yung mga tao. So ano? Iglesia ni Cristo gagawa ng gulo? Magresulta ng gulo o ikaw? So yan, tinuturo ikaw. Dito. Ikaw. Ba? Wala. Gunggong nutok. Mas nakakadiri ka, no? Mas nakakadiri yung mga pinagsasabi mo. Bakit? Nang tutungayaw ka, no? Nagmumura ka, nang lalait ka ng tao, no? No? Ikaw ang may masamang impluensya sa mga tao dyan, sa mga nakikinig sa'yo. Binatikos mo pa yung pagbabasa ng Biblia doon, hindi ka kasi naniniwala, no? Ang pinaniniwalaan mo, yung laman ng utak mo, no? Gumamit ng talata sa Biblia doon, sa ginawang rally, sa pagpapaliwanag doon, na ang lahat ng bagay na ginagawa doon ay naaayon sa tama. Kaya may mga talata ng Biblia na ginagamit doon. Pero, ayaw mong tanggapin kasi masakit sa iyo. Masakit sa iyo yung katotohanan. Di ba? Kasi ang gusto mong sabihin dyan, puro kasinungalingan, yun ang gusto mong mangyari. Kaya samaan ang loob mo. Pati pagbasa ng Biblia doon, pagpapaliwanag doon, ano pa? Tawag doon? Papupulaan mo pa? Sasabihan mo pang tulunggis? Mas tulunggis ka, no? Walang laman ng utak mo kasi, no? Puro kasinungalingan, puro imbento. Yan ang gusto mo. Tikal, no? Yan ang gusto mo. Bait-bait mo magsalita ngayon, no? Ano tawag yun, mababa yung tono ng salita mo, pero yung mga lumalabas pa rin sa bibig mo, yung tawag dyan, yung mga punto mo is, wala, jablong galawan pa rin. Kanya ng jablo pag kumilos, no? Kukunin simpatiya ng tao, ibig sabihin na dadalhin mo sila doon unti-unti, na yun pala yung tinuturo mo sa mga tao ay wala na, kasamaan na pala, kalukuhan. Ang gano'n yan siya, di ba? Ganyan ang style ng mga taong may tayang utak. Ayaw mo doon sa layunin ng rally na pagkasunduin ang PBBM at ang Vice President, no? Dahil ang sabi mo, para ano? Para ano? Yun ang tanong mo. Pagkasunduin, para ano? Para mabiswelto sa pananagutan niya sa batas? Bakit? Mayroon na bang asunto? Mayroon na bang kaso? Ganon? Sigurado ka ba na diyan sa impeachment, magtatagumpay ang impeachment na yan? Ha? Nakakatigan? Sigurado ka na ba? O, lilitisin din siya dyan, no? At dapat may patunay yan dyan. Pag wala, wala. Diba? Ikaw na, sino ka na magdesisyon na magpasya na sabihin mong guilty yung iakusa. Diba? Ganun yan siya. Ngayon, kung resulta ng impeachment na yan wala rin magandang resulta. Hindi rin ninyo mapapatalsik si Sara. Di nagsayang lang kayo ng panahon, nagsayang lang kayo ng pera, diba? Ano na naman ang mangyari niyan? Aalsa na naman kayo, gagalit na naman, dagdag na naman, tuloy-tuloy yung gulo na ginagawa ninyo. Lalo na ikaw, may mga taong katulad mo na
nag-iimpluwensya ng masama sa utak ng mga tao. Ganun yan siya. Ganun lang kadali isipin ng lahat. Kaya mayroong rally ang Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, para maging maayos ang buhay sa bayan ng Pilipino, ang mga namumuno doon sa taas. Ikaw sa puwera ka, italsik ka doon, ilabas ka sa bakod. Kumbaga, yung sabi nga nila ang tae, no? Pag matagal ang tae diyan sa may daan, hindi mo makantiyan, hindi babaho 'yan, no? Ngayon, pag alingasaw 'yan, nagalaw 'yan, nakanti, napakan yan at alingasaw 'yan, tinatabunan ng lupa 'yan, 'di ba? Para hindi mangamoy. Oh. 'Yun. Sa tae 'yun, ha? Ngayon, kung ganun ang kalagayan mo, maaaring ganun din, para hindi alingasaw. No? Ganun ang paglalagay mo, pina-flash out ka. No? Bad influence ka sa sambayan ng Pilipino. What? Hindi ka dapat tularan, no? Mawala dapat yung mga ganyang mga influencer, no? Dapat yan pinapatalsik, no? Ha! Saka yung tungkol sa mga abulo yan, binabanggit mong ikapo sa Iglesia ni Cristo, huwag kang magsalita na hindi mo alam. Wala kang alam sa ganyan. Wala kasi yan sa iyo. Wala kasi yan sa inyo. Di tinuturo yan sa inyo, no? Ganun yan siya. Sa inyo kasi, pagpasok mo doon sa simbahan ninyo, di ba? Lalo na ikaw, ano bang reliyon mo? No? Kasi pinapakialaman mo yung, pananampalataya namin eh. So, tatanungin lang kita. So, ano ba yung reliyon mo? Pag pumasok ka nga doon sa simbahan ninyo, pagdating na lang nandiyan na yung mga, no? Yung mga offering, mga tithes, no? Siguro, pagdukot ka lang sa bulsa mo eh. Pagdukot mo sa bulsa mo, pagkita mo siguro 1,000 yung nadukot mo, babalik mo eh. Hanap ko siguro ng 20 pesos niya, o 50 pesos, o 100 eh, di ba? So, yung gano'ng mga paghahandog, hindi ka lugod-lugod yun dahil hindi pinaghahandaan. Sa amin, huwag mong sabihin na yung mga naghahandog dyan, yung mga malalaking sweldo na sinasabi mo, na dahil sa nakaposisyon sa gobyerno, dahil sa nailuklok dyan sa gobyerno, matataas ang mga posisyon, matataas ang sweldo, doon kinukuha ang abuloy sa iglesia para ikayaman ng iglesia. Mali yun. Magsusurbitis lang dito sa amin. Shine boy lang, panday lang, basurero lang yan siya. Pero pag naghandog yan doon, malaki yan, mas malaki pang handog niya sa katulad mo. Ikaw, kumikita ka ng ilang libo. No? Kumikita ka ng malaki, talo ka ng mag-ice drop lang na Iglesia ni Cristo sa paghahandog. Sa tithes, no? Yung sabi mong ikapo. Ganun yan. Kaya huwag ka nagsasalita ng mga bagay na hindi mo alam. Ganun. Bago kami doon pumasok sa kapilya, ready na yun. Ready na yan. Yan yung mula sa puso. Di katulad sa inyo. Di katulad sa iyo. Pag pumunta ka doon, kung ano lang yung madudukot mo. Di ba? Sinsilyo. Di ba? Hindi abulo yun. Limos yung ginagawa mo. Limos. What? Iba yung tithes, iba yung handog, iba yung abuloy sa limos. Yung patay, limos ang lalagay doon, limos. Yes. Tulong yun. Ganun ka, no? Ganun ka kung sasamba ka sa kinikilala mong Diyos mo, di ba? O diyan sa reliyon mo, ano ka ba? Ano bang reliyon mo? Oh, pinapakialam mo mga reliyon namin eh. Sa akin, pinapaliwanag ko lang yung sa amin dahil sa maling utak mo, maling pagkaintindi mo, kaya ako nagpapaliwanag ng ganito, okay? Oh, aral-aral ka pa. Oh, sabi mo maatin ka sa noon. May nag-aya sa iyo ng mga Iglesia ni Cristo na dumalo sa mga pagsamba pamamahayag namin. Wala, tikal lang pala eh. Maatin ka pala, di mo rin pala naintindihan eh, di ba? Wala yun. Kaya wag mong iboy-boy na, matin nga ako diyan sa kanila, gano'n eh. Believe na sana ako, pero ngayon, hindi na. Wala eh. Wala eh. Kasi nga, hindi ka karapat-dapat, no? Hindi ka karapat-dapat na makaintindi pa. Di ba? Bakit? Kasi nga, diablo pa ang nasa sa iyo. Nalulukuban ka pa ng diablo. Okay? Ganun yan siya. Okay. Oh, kita mo, ginagamit mo pang paninira, no? Para lang may masabi ka, para lang may isira ka sa iglesia, ginagamit mo pa yung mga nakaraan na, no? Na yung pag-aaway ng mga
pamilya ng Manalo, gano'n, no? Search mo sa YouTube at makikita yung gano'n. Wala na yun, tapos na yun. Solve na yung problema na yun. Oh, hindi mo alam yan, no? Huwag kang makikichismis. Huwag kang papasok sa mga problema na hindi mo alam, di ba? No? Ganyan ginagawa mo eh, oh. Sa lahat ng content mo, ganyan ang ginagawa mo. Papasok-pasok ka sa problema ng mga may problema, hindi mo alam na okay na yun. Tulad nyo yung ganyan, binabanggit mo, no? Para lang may maisira ka, pabalik mo yung mga gano'n, may issue, Iglesia ni Cristo. Di mo alam yung mga yun eh. Di ba? Wala kang alam doon. Tahay lang alam mo ng utak mo eh. Tsaka kahapon ka lang kasi pinanganak. No? Di nga lang kahapon eh. Baka kanina umaga ka lang pinanganak eh. Walang alam sa mundo. Di ba? Ganun nga siya. Ganun. O ano? Satisfied ka na? Sa mga pinagsasabi ko tungkol sa sa'yo? No? Wala, tahay ka lang, no? Aso na tahol ng tahol na kumakain ng sinasabi mo pang hindi nila magalaw, hindi nila kaya si Enrile. Wala na yung Enrile mo. Bunganga na lang yung sasabihin niyang gumagana doon. No, pati utak niya mapurol na. 'Di ba? 'Di ba? Tingnan mo yung sabi ng international na lawyer tungkol sa kanya, yung pag-define niya kay Enrile. Yan, yung idol mo. 'Di ba? Wala tayong magawa. Yung mapurol ang utak, siyempre, mapurol ang utak din yung ina-idol niya. Diba? Ganun ang impluensya. No? Kaya, yung mga maniniwala sa'yo, a-idol sa'yo, pagdating ng panahon, magiging okay. So, ito po mga kababayan, mga guys, sinasagot ko lang po kasi itong mga argumento ng tao na ito. Kaya ako nakakapagsalita ng ganito. Dahil gusto ko ring ipadama, no? Iparana sa taong ito kung ano yung nararamdaman ng mga taong nilalait niya, no? Pinapasama niya sa harap ng mga tao, pinagbibintangan ng kung ano-ano. So pagpaumanhan po ninyo yung mga nabanggit ko kung may mga bad words akong nasasabi, pero hindi po sa inyo kundi patungkol ko lang po sa tao na ito. Gusto ko lang ibalik sa kanya, no? Yung mga bagay na gusto kong iparamdam sa kanya, yung bagay na nararamdaman ng mga kapatid sa iglesia dahil sa ginagawa niyang pagmumura, lalo na doon sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Walang kwenta tong tao na ito eh, no? Kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ng tao na ito, dadalhin niya kayo sa impyerno. Tuturuan niya yung utak ninyo, yung malinis na utak ninyo na magkaroon ng galit doon sa kapwa-tao ninyo, lalo na sa mga iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama. Diba? Kami mga iglesia ni Cristo, nagsusumikap kami na maintindihan ninyo kami kahit na may mga hindi kayo magandang nakikita sa amin o mga impresyon sa amin o pag mga sinasabi is hindi maganda sa amin, pero inuunawa namin kayo. Hindi kami kaagad-agad nagre-react, no? Pero dito kasi sa sitwasyon na ito, public kasi ito, mumurahin ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Wala sana ako dito na nagsasalita ng ganito eh, na sumasagot dito sa mga argumento ng aso na ito, no? Aso talaga tawag ko dito eh, no? Kasi pasensya na po kayo ha. Kasi nga po, masakit sa amin yon, mga kapatid namin, ayan, kakabasa lang doon sa mga comment, nagko-comment ng mga kapatid namin, tumutulo mga luha nila, no? Masama ang loob, ganun yan siya. Kaya ako nandito ako nagsasalita dahil sa kaugukan ng tao na ito. Ito nga. Kaya ito nga eh, wag lang na ako, hindi ko lang masiguro to kung ano ang mangyayari sa tao na ito kapag nakita siya ng isang iglesia ni Cristo dyan sa lugar na o kahit saan man ito. So, pero kami, na-advise namin na kumari, magtimpi, no? Tumigil. Pero, siyempre, wala tayo doon sa lugar nila. Wala ako doon para pipigil. Eh, kung natsambahan ito ngayon, ang tao na ito, di ba? Ng taong mainit, ng mga kapatid na dyan, medyo mainit ang ulo. So, baka masaktan siya. Di ba? Diba? Pero suportahan namin ang mga kapatid namin. Ano man ang magawa ng mga kapatid namin, so suportahan namin yan. Kasi alam niyo naman, itong sitwasyon.
No, hanggat na riyan tong tao na ito na patuloy na nagbabati ko, so hindi mapigil ang simbolyo ng damdamin, no, ng mga kapatid namin. So, sa bagay na yan po, so wala kami magawa, di ba? Wala kami doon sa lugar nila, sa tabi nila, wala kami sa tabi nila para sabihin, wag. O, ganun yan siya, di ba? So, ito, hindi ako nananakot. Kumbaga, sinasabi ko lang yung posibleng mangyari. Di po ba? Kasi, kahit kayo man po nasa kalagayan namin, makita nyo itong pinagsasabi, pagmumura ng tao na ito sa aming leader na ginagalang naming leader. May pangalan nga lang ng leader namin, hindi namin nababanggit eh. Tingnan nyo dito, nabanggit ko ba pangalan ng leader namin? Na kahit sa mabuting pananalita pa sasabihin ko para sa kanya, hindi ko nababanggit. Kasi ganun po kabanal ang pagkagalang namin doon sa aming tagapamahalang Pangkalatan. Pero itong tao na ito, walang pakundangan kung murahin niya, di ba? Kaya, ganun po ang sinasabi ko, no? Na ang aso na ito, kumari, huwag nang gagala-gala, no? Kumbaga, manatili siya doon sa bakuran niya. Ganun niya siya. Tama yung sabi nung mga kasama namin doon sa TV network na darating panahon talaga itong tao na to, anino niya, kakatakutan ito. Nakakala niya may tao sa likod niya. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan po, i-subscribe, pakishare na rin po ang channel ko para maka-view rin po yung mga kasama natin at yung iba pa.